Kumusta mga brad? Mainit-init nga pong pinag-uusapan ngayon ng mga tao ang isa sa pinakabagong nilabas ni Kymco na motor, ang kanilang $150. Dahil nga po sa kakaibang pagmumukha niya, hindi tuloy napigilan ng mga tao ang magbigay ng walang kwentang komento. Katulad na dito sa tao na to, mukhang abno yung motor. Ito pa isa, I ain't buying this shit. Sabi ng palamunin pa ng mama niya. Ito naman, sabi niya, basura. Sobrang ikli pero 100% damage. Isipin mo na lang ikaw yung designer sa motor na yan, tapos ganyang komento yung mga mababasa mo. Siguro mapapasabi ka na lang ng, bobo ka ba? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, sa ginanap nga po na motorcycle show ngayong buwan na to, ang dami na namang motor ang nagsilabasan. At isa nga po ang motor na ito sa mga nagtrending, ang Kymco Dollar 150. Sa unang tingin mo kasi sa kanya, medyo kakaiba din talaga yung itsura niya. Ganito na lang para mas mabilis yung maintindihan. Karamihan nga po ng mga tao dito sa atin, lalo na yung mga nagsabing pangit itong motor na ito, ay isa pong malaking ignorante. Masakit 'di ba? Pero yan po ang totoo, ignorante kang hayop ka. Para po kasi sa isang sikat na motorcycle brand na nanggaling din po sa advanced na lugar or bansa, tapos tinatangkilik yung motor na yan doon sa kanila or sa iba pang mga advanced or sikat na bansa, pero nung nilabas sa Pilipinas, negatibo yung tingin ng mga tao. Wawa, nakakahiya naman sa inyo. Naiintindihan ko naman yung iba kung bakit gano'n na lang yung reaksyon nila. Kasi nga bago siya sa paningin ng mga tao, hindi pa nila tanggap yung ganitong klaseng pagbabago. Kaya imbis na puriin, laitin. Gano'n naman tayo, Philippines #1. Pero syempre kung may mga tao nga pong nagsasabing pangit ang motor na ito, meron din namang mga taong nagagandahan or nagwagapuhan dito sa motor na ito. At sila nga po yung target market ni Kymco. Tapos idagdag mo pa na may pambili talaga sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Dollar 150 na mayroong 150.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating nga po sa bagay na yan, ang dami pong pumalag dyan or ang dami pong nagreklamo dyan. Para daw po kasi sa isang 150cc tapos naka air cooled, wala daw kwenta yung motor na yan. At ang ginawa nga po nilang basihan, Honda Click 125. Ganon nga po yung mindset nila. Mas astig kasi para sa kanila kapag naka-liquid cooled yung motor. Ganyan nga po yung mga linyahan ng mga taong wala naman talagang alam. Kung sa Bisaya pa, bahalag luod basta gikan sa Hollywood. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 11.4 horsepower, 7,000 RPM, 12.8 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kalalapag pa lamang dito sa motor na ito, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8 liters fuel capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 150cc na utility scooter, matipid na rin siya. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 naman sa likuran. So tulad nga po sa ibang mga scooter, mas malaki po ng kaunti yung gulong niya sa harapan kaysa sa likuran. O baka may aangal na naman dyan. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Ang kaso lang wala po itong ABS. Yung nandoon po kasi sa Taiwan, meron po silang ABS. Samantalang dito sa atin, palakasan na lang ng Guardian Angel. Ang kanyang seat height ay mitaas na 745mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 125 kg. So yung seat height nga po dito sa motor na ito medyo mababa po. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED yung headlight niya, tapos bulb type naman yung kanyang taillight. At katulad nga po dyan sa nakikita nyo, oblong po na dalawa yung ilaw niya or yung headlight niya. Sabi ng iba, mukha daw Minion. Yung iba naman sinasabing para daw siyang si Mr. Crab doon sa SpongeBob. At yung headlight nga po na yan ang isa sa mga dahilan kung bakit siya tinawag na pangit. Sabi ng isang ignorante. Sa akin kasi hindi ko talaga siya nakikitang pangit. Nagugapuhan nga ako sa kanya. Tsaka mali natin, yung ibang tao na tinawag ito na pangit, pagdating ng ilang araw naka-Kymco Dollar na rin. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Yamaha NMAX. Nung bagong labas pa yon, ang dami nagsabing pangit yun. Pero makalipas ang ilang panahon, yung mga nagsabing pangit ang NMAX, naka-NMAX na rin ngayon. Kaya malamang sa malamang ganito din yung sasapitin ng Kymco Dollar 150. Ang kanyang edge panel ito po ay naka full digital na medyo may pagka-cute nga po yung pagka-design nila. Kaso lang kahit ito nga po ay isang bagong motor, hindi pa po siya nakakilis. Disusi pa di
Disusi pa din yung gamit sa kanya. At syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nasa harapan na nga din po yung kanyang gas tank cap na usong-uso na nga po ngayon pagdating sa mga scooter. At oo nga pala, ito din po ay naka-naked handlebar na napaka-astig nga pong tignan. Pero dito, wala nang mas astig pa dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 4 na kaong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. O tapos lalaitin nyo lang, kaya ba yan ng mga motor nyo? For sure hindi. At ito na nga po ang isa sa pinakamalaking balakid dito sa motor na ito, ang kanyang presyo. Sapagkat ito nga po ay nagkakalaga ng 127,800 pesos. Yan nga po yung mga naging reaksyon ng iba nung nalaman nila na ganun pala yung presyo niya. Pero kasi itong motor po na ito ay with purpose. Bilang isa nga po siyang utility scooter, siya po talaga ay nakadesign para sa mga kargahan. Kumbaga hindi lang siya pampamilya, pang sports pa. At yan nga po ang hindi talaga maintindihan ng iba. Basta ang alam lang nila, hindi siya kasali sa The Big Four, tapos overpriced pa daw yung presyo niya at pangit din daw yung itsura niya. Hakdog. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.